Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Good morning mga kabarangay, happy Tuesday. Ito ang programa ang Radyo Nobela. Live na live niyo pong napapakinggan dito sa Barangay LS 91.1 kasama si Mama Ganda. Ang pagiging mapusok ay pwedeng magdala ng maraming bagay sa buhay ng isang tao. Maaring saya, pananabik, kakaibang aliw, o kaya dagdag ng problema kabarangay. Pag sinabi nating pagiging mapusok, ito yung mga padalos-dalos. Naku, kabarangay, padalos-dalos ka ba? Kakaibang aliw daw o kaya naman dagdag problema ang maaaring dalhin ito sa ating buhay. Ikaw, kabarangay, ano ang pinakang mapusok na ginawa mong hakbang sa iyong buhay? Sabay-sabay po nating tunghayan ang kwento ng ating kabarangay na si Ayen dito sa Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa oras na ito. Just call me Ayen, 29 years old at nagtatrabaho sa isang travel agency. Matagal na akong avid listener ng inyong programa at kayo talagang unang kong naisip na kwentuhan itong problemang kinakaharap ko ngayon. Hindi ko alam kung problema ba talaga to, pero kailangan ko talaga ng payo mula sa inyo at sa ating mga kabarangay. Nakilala ko pong boyfriend kong si Chris. Mula sa dati kong pinagtatrabahuhan. Magka-batch kami at sa training pa lang namin naging close na kaming dalawa. Swerte pa na napunta kami sa iisang team nang matapos ang training. At marami ang nag-aakala noon na may relasyon na kaming dalawa. Madalas kaming tinutokso ng ibang katrabaho namin at sinasabi pa nila na mag-secret on na kami. Bagay na madalas kong tinatawanan lang noon. Wala naman kasi talaga kaming relasyon. Pero ng mga panahon na yon, may espesyal na pagtingin na ako para sa kanya. Ayoko lang masyadong ipahalata dahil medyo pakipot akong babae. Ayoko na nauuna ako magbigay ng motibo. Hindi naman nagtagal, niligawan na ako ni Chris at syempre, sinagot ko na siya pagkalipas ng ilang buwan. Ako po si Ayen at ito ang aking kwento. Ang galing ng bida dun sa horror movie na pinanood natin, oh. Paanong magaling? Ilang beses nga siyang muntik na mamatay. Ayun na nga. Muntik lang mamatay. Pero nakasurvive pa rin siya sa huli. Uy, parang hindi naman siya nakasurvive kasi biglang lumitaw yung psycho killer bago matapos yung movie. Pero hindi naman siya nasaksak ng killer. Hindi nga, pero parang dun na rin papunta yun. Dapat kasi talaga, chinop-chop niya yung killer bago siya umalis dun sa cabin. Chinap-chop talaga? Oo, para sure nang wala talagang hahabol sa kanya. Labs, kapag ginawa niya yon, edi wala ng part 2 yung movie. Paulit-ulit na nga lang yung ginagawa nila sa mga horror movie kaya minsan nakakaumay na eh. Alam mo, may point ka dyan. Madalas mga artista na lang talaga nagdadala sa mga pelikula na ginagawa nila eh. O kaya yung plot twist mismo ng movie na madalas, madali na lang mahulaan kasi nga ang babaw ng kwento. Ay, inantok lang tuloy ako dyan sa pinanood natin. Akala ko mag-iisang movie pa tayo. Tinatamad na ako eh. Kung gusto mo, mag-romance movie naman tayo para maibang mood mo. Ayoko na talagang manood ng movie, Labs. Okay. Gusto mo bang matulog muna? Matulog talaga? Oo.
Kasi maaga pa naman eh. Ang sabi mo hanggang dinner ka dito sa place ko, di ba? 4 p.m. pa lang ngayon. Alam ko na maaga pa, pero wala akong planong matulog. Hindi ako pumunta dito sa place mo para lang tulugan ka. Gusto mo mag-food trip? Anong gusto mong orderin ko na pagkain? Pizza? Burger? Pasta? Chris, ayokong kumain kasi nag-french fries at popcorn na tayo kanina habang nanonood ng movie. Anong gusto mong gawin natin ngayon? Mamasyal sa mall? Sakto. Doon na rin tayo mag-dinner pagkatapos nating mamasyal. Bangon na tayo dito sa kama para makapagbihis na rin ako. Ay, Labs, ayoko rin lumabas. Gusto ko na dito lang tayo sa place mo. Tapos, ano? Oh, Loves. Bakit bigla mo na lang ako niyayakap? Akala ko ba ang sabi mo, naiinitan ka kanina? Kanina yon kasi nga, bored na ako sa pinapanood natin. Pero ikaw ba, Labs? Wala ka bang ibang gustong gawin ngayon? Siguro mag-grocery? Kasi wala na pala akong pwedeng iluto kung dito tayo sa place ko magdi-dinner. Samahan mo ko mag-grocery, Labs? Seryoso ka ba sa tanong mo na yan? Oo, bakit? Wala lang. Okay, sige. Bumangon na tayo dito sa kama mo at magbihis ka na. Sasamahan na lang kita mag-grocery since yun ang gusto mong gawin nating dalawa. Kasabay ng paglalim ng friendship namin noon ni Chris ay ang paglalim ng espesyal na feelings ko para sa kanya. Pero pinigilan ko pa yon kasi nga, naisip ko na baka hindi talaga ako ang type niya. Kahit madalas niya akong sinasabayan sa lunch break. Hinihintay na matapos ang shift ko para sabay kaming lumabas ng opisina, dinadalhan ng kape sa station ko, at kung ano-ano pang ginagawa niya para sa akin. Naisip ko na baka hanggang kaibigan lang ang tingin niya sa akin kasi kung hindi, bakit hindi po niya ako niligawan noon? Pero nang ma-regular na kami sa trabaho, doon na nagtapat si Chris. Matagal na po siyang may gusto sa akin. Hindi lang kaagad siya makaporma kasi nga, hindi pa kami regular sa trabaho. Pero nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, hindi na niya pinalampas pa ang pagkakataon na yon. Naging ma-effort din siya sa panliligaw sa akin. Pumunta pa nga siya sa bahay para lang makilala mga magulang at kapatid ko. Nagustuhan ko naman agad ang style niyang yon. Ang ipinakita niyang yon sa pamilya ko. At syempre, nagustuhan rin po yun ng pamilya ko. Dahil bukod sa magalang si Chris, palakwento siyang tao. At hindi nga po ako nagsisisi nang sagutin ko ang panliligaw niya sa akin. Dahil sobrang bihira kaming mag-away, kahit nga magkaiba na kami ng pinagtatrabahuhan, consistent pa rin siya sa pagiging sweet na boyfriend. Naging swabe ang lahat sa relasyon naming dalawa. Almost perfect na nga kasi kami para sa maraming bagay dahil nagkakasundo po kami. Ayun nga lang, sa sobrang peaceful ng relasyon namin, nagsimula na yung maging boring para sa akin. Okay na kaya tong dress na to? Parang masyado palang boring ang kulay. Oo nga, hindi talaga masyadong maganda ang kulay nito. Lipat nga tayo dun sa kabila. Kasi parang mas maraming dress dun eh. Sige. Parang maganda tong blue dress na to. Ay teka, mas maganda pala yata yung design nitong color pink na dress. Ayen, ano sa tingin mo? Alin dito ang mas bagay sa akin para sa pupuntahan ko na kasal? Uy, Ayen! Ha? Sino ba yung kachat mo? Wala. Wala pero parang kanina pa ako walang kasama dito. Kaya naman pala kapag tinatanong kita kanina, puro tawa lang at oo ang sinasagot mo sa akin kasi busy ka dyan sa cellphone mo. Sorry kasi akala ko nakapamili ka na ng bibilin mong dress. Paano ako makakapili? Hindi mo naman ako tinutulungang maghanap.
Kaya nga ako nagpasama sa'yo dito sa department store para mabigyan mo ako ng idea kung anong bagay sa akin na dress. Pero kanina ko pa pala hindi kasama ang isip mo. Sino ba kasi ang kachat mo? Wala lang to. We, patingin nga ako ng cellphone mo. Uy, Jabel, balik mo sa akin yung cellphone ko. Teka, di ba dating app to? Bakit may ganito ka sa cellphone mo? Saka sino tong Danilo? Ay, akin na nga yan. Sabihin mo nga sa akin, kailan pa kayo nag-break ni Chris? Hindi kami nag-break. We, hindi nga. Oo nga, hindi talaga kami break. Eh bakit may dating application ka sa cellphone mo? Bakit nakikipaglandian ka sa ibang lalaki? Uy, grabe ka naman sa akin, Jobel. Hindi naman ako nakikipaglandian. Ano tawag mo sa ginagawa mo ngayon? Di ba pakikipaglandian yung pakikipag-usap mo sa mga lalaking hindi mo naman kilala? Hindi ba pwedeng gusto ko lang ng kaibigan kaya ako nag-install nito? Gusto ko lang ng ibang tao na makakausap. Ganon. Kung gusto mo lang pala ng kaibigan na makakausap, bakit hindi na lang ako ang kinausap mo? Ano bang tingin mo sa akin, Ayen? Alien? Kaya kailangan mo pang humanap ng ibang tao na makakausap? Jobel naman parang tanga kausap. At ako pa talaga ngayon Ayen, hindi ako pinanganak nung isang araw para lang maniwala dyan sa sinasabi mo na gusto mo lang ng kausap. Ano ba kasi talagang trip mo at kailangan mo talagang mag-install ng dating app at makipag-usap sa ibang lalaki kung okay naman pala kayo ni Chris? Kasi O ano? Ay, ang boring na kasi nitong si Chris. Habang tumatagal kami, parang wala na siyang masyadong exciting na plano sa buhay. Paulit-ulit na lang yung gusto niyang gawin naming dalawa. Nakakasawa na. Kaya naghahanap ka ngayon ng ibang lalandiin na lalaki, ganon. Hindi nga paglalandi to. Gusto ko lang talaga ng ibang makakausap, yun lang. Wala akong planong jowain yung mga nakakausap o nakakamatch ko dito sa dating app. Ayoko rin naman kasi ng gulo kaya hindi ko gagawin yung nasa isip mo. Ayen, kung ayaw mo talaga ng gulo, hindi ka maglalagay ng ganyang application sa cellphone mo. Sa umpisa pa lang, alam mo nang mali yan, kaya tigil-tigilan mo na yan. Bago pa malaman ni Chris yung sinasabi mong pakikipag-usap at pakikipagkaibigan lang sa ibang lalaki. Hindi rin pala maganda ang masyadong perfect na relasyon. Hindi healthy yung walang masyadong away at tampuhan na nangyayari. Masyado kasi talagang mabait si Chris, mamaganda. May pagkatupakin ako pero kahit kailan, hindi niya yun pinatulan. Bibigyan niya lang ako ng time at space hanggang sa mawala ng init ng ulo ko. Madalas pa, gagawa siya ng paraan para lambingin ako kahit wala ako sa mood. Pupunta na lang siya bigla sa bahay, dala ang mga paborito kong pagkain. Magmo-movie marathon kami hanggang sa hindi mapansin na okay na palang mood ko. Dahil masyado nga siyang mabait, nagsimula na akong maboard sa relasyon naming dalawa. Parang lahat na lang kasi ng gusto ko nasusunod. Ako na lang ako ang pinagbibigyan ni Chris. Kaya naman naghanap ako ng bagong excitement para sa sarili ko. Kahit alam ko na mali. Gumawa ako ng account sa dating app para maghanap ng ibang makakausap. Nung una, ang sabi ko gusto ko lang ng makakausap. Wala akong kasalanan na ginagawa kasi pakikipagkwentuhan lang naman ang habol ko sa app na yon. Pero nagbago ang lahat nang makamatch ko na si Danilo sa mismong dating app na yon. 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Itsura pa lang ang pagbabasehan, mamaganda. Pasado na kaagad si Danilo sa standard ko. Sa picture niya kasi, sa dating app, maganda ang hugis ng jawline niya.
Matangos ang ilong, bilugan ang mga mata, at may perfect smile. Hindi lang hitsura niya ang nakakuha ng atensyon ko, kung hindi pati na rin yung paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. Nagsimula kami sa chat. Kahit marami akong nakaka-chat noon, siya ang pinaka na-enjoy ko na makausap. Hanggang sa tawagan niya na nga ako, at ang gwapo talaga ng boses niya, mamaganda. Pero nang mag-video call kami, grabe, halos mapalunok talaga ako ng laway, mapigilan lang ang kilig na aking nararamdaman. May 2 linggo na kaming nagkaka-video call ni Danilo nang magkasundo kaming magkita ng personal. Sa isang resto bar kami nagkita, nagkakwentuhan, konting inuman hanggang sa... Ayun na nga. Nauwi sa hindi ko inaasahang pangyayari. Napunta kami sa mainit na topic. Mga bagay na may kinalaman sa pakikipag-romansahan sa kama. Hanggang sa mangyari na nga ang bagay na yon sa aming dalawa. Sobrang galing din po ni Danilo pagdating sa kama. Wala akong masabi kundi nag-enjoy talaga ako sa aming ginawa. Kaya naman ilang beses pang naulit ang maling pangyayari sa pagitan naming dalawa. O anong resulta sa ginamit mong pregnancy test kit, Ayen? Uy, anong resulta? Negative. Talaga? Sigurado ka ba sa resulta na ginamit mo? Eto, 2 yung ginamit ko at parehong isang guhit lang ang lumabas. Diyos ko, mabuti naman kung ganun. Kinabahan ako sa'yo, Ayen. Akala ko positive na yung result, kaya ka umiyak dyan eh. Kinakabahan pa rin kasi ako hanggang ngayon kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na maiyak. Ikaw naman kasi. Ano ba yung pumasok sa isip mo at nagawa mong lokohin yung boyfriend mo? Hindi ko nga niloloko si Chris. Hindi, pero nakikipagkita ka sa ibang lalaki. At muntik ka pang mabuntis ng lalaki na yon. Hindi naman ako nabuntis ni Danilo. Saka sabi ko naman sa'yo dati pa na si Chris lang talaga ang mahal ko. Sigurado ka dyan? Oo nga. Eh bakit nakikipag-date ka pa sa iba? Kasi nga, boring na yung relationship namin ni Chris. Hindi na nga niya mabigay sa akin yung excitement na hinahanap ko sa isang relasyon. Hindi pa rin katwiran yun para gumawa ka ng ganyang klase ng kalokohan, Ayen. Nagsisisi na nga ako, di ba? Pero hindi ka magsisisi kung hindi nangyari ang pagka-delay ng menstruation period mo. Nung una pa lang, sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na yan. Pero hindi ka pa rin nakinig sa'kin. Tinuloy mo pa rin talaga ang pakikipagkita sa lalaki na yun. Last na yun, hindi ko na uulitin. Aba, dapat lang. Kasi kapag inulit mo pa, baka tuluyan ang may mabuo dyan sa tiyan mo. At mas malaking gulo yun kapag nagkataon. Ay, si Danilo tumatawag. Oh, huwag mo nang sasagutin yan. Binabalaan na kita, Ayen. Last na usap na talaga namin to. Promise. Naku, ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Hello, Danilo? Ayan, mabuti naman at sinagot mo na ang tawag ko. Kumusta? Kaninang umaga pa ako nagtitext sa'yo pero ni isang reply. Wala pa akong natatanggap mula sa'yo. Okay ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Mabuti naman kung ganun. Busy ka ba mamaya? Tara, nood tayo ng sine. Hindi ako pwede. Okay. Bukas na lang kung libre ka. Saan mo gusto na sunduin kita? Malapit dun sa office nyo o gusto mo na... Danilo, wag na tayong magkita. Ha? Ang sabi ko, tigilan na natin to. Wag na tayong magkita kahit kailan. Teka, hindi ko magets. May nagawa ba akong mali? Wala. Wala naman pala. Bakit bigla mo nalang sinasabi sa akin yan? Kasi alam ko na wala na rin namang ibang pupuntahan pa tong ginagawa natin. Akala ko ba nag-enjoy ka na kasama ako? Ang sabi mo pa nga, ako yung pinaka-the best na nakasama mo sa kama, di ba? Bakit ngayon, bigla mo na lang akong binabasura? Danilo, nasagot ko na ang tanong mo kaya wala na akong dapat na ipaliwanag pa. Basta ayoko na. Tama na to.
Wag na uli tayong magkita at wag mo na uli akong tatawagan. Bye. Labs, 5 minutes pa raw sa palabok. Nag-willing to wait na ako kasi alam ko na nagkikrave ka talaga sa palabok. Okay lang, kasi hindi pa naman ako masyadong gutom. Pero ang tagal mong nakapila dun sa counter, ah. Napansin mo rin? Ang haba kasi ng pila. Tsaka ang daming tao ngayon dito sa fast food chain. Kung hindi nga lang ako nagkikrave talaga sa palabok nila dito, sa ibang fast food na lang kita yayayain kumain. Yun naman kasi talagang bestseller nila dito. Tsaka yung chicken inasal nila. Umorder ka nun? Oo, tsaka halo-halo para pang himagas natin mamaya. Pero sinabi ko na wag muna nilang iserve kasabay ng ibang pagkain natin. Para hindi ka agad matunaw yung yelo at masarap pa kainin. Sakto, kasi gusto ko rin ng halo-halo nila dito. Labs, punta pala muna akong restroom saglit. Sige, pero pwede bang pairam ng cellphone mo? Ang ganda kasi nakuha mo sa akin kanina dun sa may entrance ng mall. Isisend ko lang dito sa cellphone ko. Okay, eto. Babalik din kaagad ako, Labs. Sige lang, Labs. Ang ganda talagang kumuha ng picture ni Chris. Mukha akong payat sa mga picture ko dito. Teka, sino tong babaeng nag-heart react sa picture ni Chris? Aba, mukhang may crush sa boyfriend ko ah. Ah, ang dami niyang heart react sa mga post ni Chris. Halatang nagpapapansin. Black ko kaya itong malandi na to. Ang dami palang tao dun sa restroom, Lalabs. Mamaya na lang ako babalik dun. Eto na cellphone mo. Naipasa mo na ba yung mga picture na kailangan mo? Oo. Ang ganda na mga kuha ko, no? Ang sexy mo dun. Lalo na sa isang picture na nakatingin ka sa malayo. Pwede mo ang gawing profile picture yun sa Facebook eh. Oh, Labs. Bakit bigla ka na lang tumahimik dyan? Ano bang dapat kong sabihin? Wala naman, pero bakit parang bigla ka na lang na bad trip? Sino ba namang hindi mababad trip kapag nalaman nila na may ibang babae na lumalandi sa boyfriend nila? Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko na dyan sa cellphone mo kaya wag ka nang mag-deny. Ano namang i-deny ko? Hindi ano, sino? Teka nga, Ayen. Ano ba kasing dahilan at bigla ka na lang nagkakaganyan? Pumunta lang ako saglit ng restroom, parang bigla ka nang naging ibang tao dyan. Nakita ko lang naman na may babaeng naka-flood ng heart reaction sa mga post mo. Aba, balak niya yatang palitan ang pangalan ko sa relationship status ng profile mo. Ha? Sino bang babae yung tinutukoy mo? Sino pa? Edi yung Janet na palagi nagre-react sa mga post mo? Teka, pinagsasalosan mo si Janet? Pinsan ko yun, no? Ha? Pinsan? Kung pinsan mo yon, bakit naman hindi ko kilala? Kasi sa probinsya siya nakatira at kagagawa lang niya ng Facebook account. Hindi naman kasi masyadong uso doon yung social media eh. Pero na makagawa siya ng account, ayun. Palagi niyang hina-heart react ang mga post ko, pati na yung ibang pinsan namin. Nagsasabi ka ba talaga ng totoo? Siyempre naman. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Pinsan ko talaga si Janet. Kung gusto mo, i-video call pa natin siya ngayon eh. Para mapakilala ko siya sa'yo kahit sa tawag lang. Huwag na. Hindi mo rin naman kasi siya ma-video call. Bakit naman? May data naman tong cellphone ko. Kasi ano eh. Binlock ko na kasi siya sa Facebook mo kasi nga akala ko nilalandi ka niya. Maganda. Hindi alam ni Danilo na may boyfriend ako. Ang sabi ko sa kanya, break na kami ng boring kong ex-boyfriend. Kinuwento ko rin sa kanya na matagal na akong walang ganang makipag-siping noon kay Chris kasi paulit-ulit na lang ang ginagawa namin. Walang bago at walang thrill. Ang sabi ni Danilo, ipapatikim niya raw sa akin ang totoong sarap ng romansa sa pagkikipag-siping.
Ang isang magandang babae raw na kagaya ko ay hindi dapat binibitin at dapat pinaliligaya sa lahat ng oras. Sobrang wild talaga ni Danilo. Ang dami naming ginawa na hindi ko alam na kaya kong gawin sa partner ko. Para bang nailabas niya ang natatagong halimaw sa aking sarili. Kaya nga ilang beses akong pumayag na may mangyari sa aming dalawa. Kasi bawat oras na magkasama kami, wala akong nararamdaman kundi puro sarap lang. Kaya lang nang dumating ang oras na madele menstruation period ko, doon ako parang biglang nagising sa kabaliwan at maling ginagawa ko noon. Mabuti na lang talaga at negative ang lumabas na resulta sa pregnancy test ko. Dahil hindi ko alam kung paano ko sisimulang itama ang magiging bunga ng pagkakamaling nagawa ko noon. At heto nga, Mama Ganda. Wala naman akong balak na seryosohin kung ano man ang namamagitan sa amin noon ni Danilo. Ang gusto ko lang talaga noon makahinga sa boring na relasyon namin ni Chris. Pero sigurado ako na mahal ko pa rin ang boyfriend ko. Sadyang may mga bagay lang sa relasyon namin o kay Chris mismo ang medyo nakakasawa kaya gumawa ako ng ibang bagay para aluin ang sarili ko. Sobrang nag-enjoy ako kay Danilo at sa lahat ng ginawa namin. Pero ni minsan ay hindi ko naisip na gawing totoo ang lahat sa aming dalawa. Ramdam ko rin noon na nag-enjoy si Danilo sa akin kasi nailabas niya yung side ko na hindi ko mailabas sa relasyon namin ni Chris. Naging wild ako pagdating sa pakikipag-romansahan. Ginawa ko ang lahat para masabayan ang pagiging wild ni Danilo. Pero hanggang doon lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Nang sabihin ko na gusto ko nang tapusin ang lahat sa amin ni Danilo, hindi kaagad siya pumayag. Nagtanong pa siya kung may nagawa raw ba siya na hindi ko nagustuhan. Na-turn off ko raw ba siya o na-turn off niya raw ba ako? At paano raw ba siya makakabawi? Ang sabi ko na lang wala siyang ibang kailangang gawin kundi ang layuan ako. Ilang beses pa niya akong kinulit hanggang sa tuluyan na nga siyang tumigil sa pangungulit sa akin. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Bago tumigil si Danilo sa pangungulit sa akin, Mama Ganda, sinabi niya na gusto niya na maging girlfriend na ako. Seryoso na raw siya sa akin at handa siyang i-level up na ang kung ano man ang nasimula naming dalawa. Pero ang sabi ko, hanggang doon na lang talaga yon. Wala pa akong planong magka-boyfriend. Kaya hindi ko sasakyan ang ideya na gusto niyang mangyari. Pumayag pa nga ako na magkita kami sa huling pagkakataon para mabigyan ng closure kung ano man ang nasimula naming dalawa. Sinabi ko rin na babalikan ko ng ex-boyfriend ko kasi na-realize ko na mas mahal ko talaga si Chris. Pero natawa na lang siya at sinabi niyang bakit ko pa babalikan ng lalaki na boring sa kama. Ang isang kagaya raw ni Chris na hindi marunong magpaligaya ng babae, dapat na hindi binibigyan ng pagkakataon. Mas bagay raw kay Chris ang mga babaeng tuod o kaya matatanda na dahil wala naman daw alam pagdating sa pakikipag-romansa. Doon na ako nainis at sinabi ko na huwag na kaming magkita kahit kailan. Dahil sa totoo lang, nasaktan ako sa sinabi niyang yun kay Chris. Hindi nahalata ni Chris ang kalokohan na ginawa ko. Masyado na kasi siyang tiwala sa akin. Masyado niya akong mahal kaya hindi pumasok sa isip niya na pwede akong magloko. Doon na ako nagsimulang mag-guilty, Mama Ganda. Pero hindi lang yon ang naramdaman ko. Kung hindi yung takot na baka gawin niya rin sa akin, yung kalokohan na ginawa ko sa relasyon naming dalawa. Nagugutom na ako. Ano bang masarap na pagkain nila dito sa coffee shop? First time ko kasi dito eh. Nasaan ka na, Banda Labs? Ano bang available nila dito sa menu? Ayen, anong gusto mong kainin ngayon para ako na lang o-order sa counter?
hindi pa ako gutom. Ikaw na lang muna umorder. Ha? Eh bakit niyaya mo ako dito kung hindi ka naman pala gutom? Wait, tawagan ko lang si Chris. Labs? Hello, Labs? Nasaan ka na? Love, sorry. Hindi ako nakareply sa chat mo. Naka-silent pa lang cellphone ko. Nandito na ako sa labas ng coffee shop. Nandyan ka na pala. Sige, ingat ka, Labs. I love you. Bye. I love you too, Labs. Bye. Uy, si Chris yun oh. Chris! Nandito si... Uy, Jobel, huwag ka ngang maingay. Kaya nga tayo pumesto dito sa dulo para hindi niya tayo makita. Ha? Bakit ka naman nagtatago sa kanya? Basta quiet ka na lang muna dyan. Ayan, dumating na yung mga kasama niya. 2 lalaki. Tingnan nga natin kung may darating na babae bago sila umalis para pumunta dun sa burol ng dati nilang katrabaho. Oh, may dumating pa na isang lalaki. Mukhang paalis na rin sila. Oo, ang alam ko kasi 4 lang silang magkakasama ngayon. O ayan na, paalis na nga silang 4. Ay, buti naman at wala talaga silang kasama na ibang babae. So, kaya mo pala ako niyayang pumunta dito hindi para kumain, kung hindi para bantayan kung may ibang babae ang boyfriend mo. Hindi naman sa ganon, Jobel. Hindi raw. Pero walang kaalam-alam yung boyfriend mo na nandito ka rin sa coffee shop kung saan din siya kanina. Ano ba talagang iniisip mo at kailangan mo pa siyang bantayan, Ayen? Gusto ko lang naman malaman kung nagsasabi siya ng totoo. Na puro lalaki lang talaga silang pupunta dun sa burol ng dati nilang katrabaho na namatay. O ngayong nakita mo nang nagsasabi siya ng totoo, okay ka na? Medyo. Ewan ko ba, Jobel? Pero pakiramdam ko talaga, may ibang ginagawang kalokohan si Chris ngayon. Ay wow! Si Chris pa talaga? Sino ba kasi naunang gumawa ng kalokohan? Ako. Pero tinigil ko na nga, di ba? Tinapos ko na ang lahat sa amin ni Danilo. Ayun na nga. Malamang sa malamang, yan ang dahilan kung bakit nag-iisip ka ng masama sa boyfriend mo ngayon. Ano namang ibig mong sabihin? Hindi ba obvious, Ayen? Obvious na ano? Obvious na takot ka sa sarili mong multo. Kaya mo pinag-iisipan ng ganyan ng boyfriend mo. Natatakot ka na gawin niya sa'yo yung kalokohan na ginawa mo sa relasyon ninyo. Kaya ayan, praning na praning ka ngayon. Kung ako sa'yo, sabihin mo na ang totoo kay Chris para magkaroon ka ng peace of mind dyan sa sarili mo. No way! Hindi ko gagawin yan dahil alam ko nahihiwalayan niya ako sa oras na sabihin ko sa kanya ang totoo. Kaya kahit anong mangyari, hindi niya malalaman ang tungkol sa amin ni Danilo. Mukhang tama nga si Jobel. Sa sinabi niya sa akin, ni minsan naman kasi talaga. Hindi ako niloko ni Chris. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahal lang. Gwapo rin naman siya at malakas ang dating. May ibang babae na alam kong nagpapakita ng motibo o pagkagusto sa kanya. Pero hindi niya pinapansin. Nakikita ko yun sa inbox niya sa Facebook kapag pinapakialaman ko ang cellphone niya. May mga message doon na may halong pagpaparamdam o panghaharot pero wala siyang reply sa mga iyon. Puro tungkol sa trabaho lang ang mga sinasagot niya na tanong. Naiinis nga ako kasi may iba talaga siyang katrabaho na alam kong gusto siyang tuksuhin. Kahit na alam na nilang meron siyang long-time girlfriend. Sinasadya nilang ilapit ang babae kay Chris. Pero mabuti na lang talaga at professional ang boyfriend ko at hindi niya ito pinapatulan. Sa kabila ng pagiging loyal niyang boyfriend sa akin, hindi pa rin maalis sa isip ko na baka maggaling lang talagang magtago si Chris. Kaya hindi ko siya nahuhuling may ginagawang kalokohan. Ramdam ko yun. Ramdam ko yung takot na baka may ibang babae na siyang tinitikman o kinakama maliban sa akin. Hindi ko yata kakayanin kapag nalaman ko yon.
Kaya kahit wala akong nahuhuli sa kanya, hindi pa rin maalis ang takot dito sa dibdib ko. Ang ginawa ko na lang, mas naging malambing ako sa kanya at naghanda pa ako ng sorpresa para sa kanya sa apartment niya kung saan may kopya rin ako ng susi niya. Alam ko na late siyang uuwi kaya nagluto ako ng masarap na pagkain. Pero habang naghihintay ako sa pag-uwi niya, kung ano-ano ang mga bagay na tumatakbo sa aking isipan. Oh, Labs! Nandito ka pala sa place ko. Oo, at kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Sorry hindi ko alam na nandito ka pala. Pumasok ka na. Thank you, Labs. Pakis nga ako. Ayoko, amoy alak ka eh. Medyo napainom lang ng konti kasi may nangyaring nakaka-bad trip dun sa opisina kanina. Kung alam ko lang na nandito ka, umuwi na lang dapat ako. Ang sabihin mo, akala mo kasi tulog na ako sa bahay namin kaya gumimi ka na lang kasama ng mga kaopisina mong babae. Wala kaming kasamang babae. Puro lalaki lang kaming nag-inuman kanina. Ay, makaupo na nga muna dito sa sofa. Ewan ko sa'yo. Kumain ka na ba? Hindi pa, pero busog pa naman ako. Bakit? Ano bang kinain niyo sa motel ng kasama mong babae kanina? Ha? Anong sinasabi mo? Ayen, pagod ako at masakit ang ulo ko. Pwede bang bukas mo na lang ako awayin? Pagod o nagde-deny ka lang? Tama naman sinabi ko, di ba? Kaya ka late umuwi ngayon kasi may kasama kang ibang babae. At sigurado ako may kalaswaan kayong ginawa ng babae mo. Wala nga akong kasamang babae dahil puro lalaking katrabaho ang kasama ko sa resto bar kanina. Napagalitan kasi ako sa opisina kanina dahil sa maling report na naipaasa ko. Kaya niyaya ko mga katrabaho ko na uminom muna kami para makapaglabas ako ng sama ng loob sa kanila. Bakit hindi mo na lang ako tinawagan para tayong dalawa na lang ang magkasama kanina? Kasi nga ang sabi mo matutulog ka ng maaga ngayon, di ba? Kaya hindi na kita inabala. Ang sabihin mo, may tinatago ka lang talaga sa akin, Chris. Ano namang itatago ko sa'yo? Siyempre, yung kalokohan na ginagawa mo. Yung babae mo sa opisina nyo. Akala mo ba hindi ko nararamdaman, ha? Na ano? Na may ibang babae ka at ayaw mo na sa akin. Ayen, wala nga akong ibang babae. Bakit ba pa ulit-ulit mo na lang sinasabi sa akin yan? Dahil yun ang nararamdaman ko. Bakit nga? Saan ba kasi nanggagaling yan? Ni minsan naman hindi kita niloko eh. Hindi ako nagkaroon ng ibang babae. At kahit kailan, hindi ko gagawin yun. Sabihin mo nga sa akin, bakit ba pa ulit-ulit mo na lang ako pinag-iisipan ng masama? Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Wala. Natatakot lang ako. Natatakot ka naman saan? Natatakot ako na baka lokohin mo ko. Na baka magkaroon ka ng ibang babae. Natatakot ako na baka ipagpalit mo lang ako sa iba, Chris. Hindi ko kaya pag nangyari yun. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Kahit kailan hindi mangyayari yun. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Hindi ako gagawa ng bagay na ikasisira ng relasyon natin. Kasi ayoko ring mawala ka sa akin. Halika nga dito. Payakap nga ako. Basta, ito ang tandaan mo. Hindi kita sasaktan. At mas lalong hindi kita ipagpapalit sa ibang babae. Mahal na mahal kita. At hindi yun magbabago kailanman. Sorry, Chris. Natatakot lang talaga ako. Ang dami na kasi nating plano para sa future, di ba? Ayoko nang magbago pa yun. Ayokong mawala ka sa akin. Hindi ko kakayanin kapag nalaman ko na may iba ka ng babae na gustong ipalit sa akin. Hindi ko talaga maintindihan ang takot na nararamdaman ko. Siguro kasi natatakot ako na gawin mo sa akin yung naging pagkakamali ko sa'yo, Chris. Aminin ko na ang totoo. Nagkamali ako. Nakipag-date ako sa ibang lalaki pero hindi ko naman talaga sinasadya yun.
Maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang... Chris? Chris, tulog ka na ba? Chris? Walang okasyon noon nang maisipan kong sorpresahin si Chris sa apartment niya. Actually, mula nang tapusin kong lahat sa amin ni Danilo, mas naging malambing na talaga ako kay Chris. Gusto kong bumawi sa kasalanan na nagawa ko sa kanya. Gusto kong matakpan ng kilig ang guilt na nararamdaman ko. Madalas ko na siyang niyayaya na mag-date kaming dalawa. O kaya kahit sa place ko na lang o sa place niya. Basta magkasama lang kami. Kapag may overtime siya, may oras na hinihintay ko siya malapit sa opisina niya para mag-dinner kami bago umuwi. Sabi nga ni Chris, naninibago siya sa akin pero ang sabi ko na lang, na-miss ko lang talaga mga oras na palagi kaming magkasama. Pero nang gabi na sorpresahin ko siya at habang naghihintay ako sa pag-uwi niya sa apartment, may kung ano-ano na namang bagay na tumatakbo noon sa isip ko. Kahit alam ko na late uuwi si Chris dahil sa overtime niya, iba na ang nasa isip ko noon. Paano kung may ibang katagpo pala si Chris at nagdadahilan lang siya ng overtime sa trabaho? Paano kung sa motel pala talaga siya uuwi? Kaya na makauwi na siya at maamoy ko pa ang alak mula sa kanya, hindi na ako nakapagpigil na mag-isip na naman ng masama at awayin siya. Hindi ko na rin napigilan ng sarili ko at kung ano-ano po ang sinabi ko kay Chris. Alam ko na nagtataka na rin si Chris kung bakit bigla na lang akong nagkakaganon. Kaya natahimik talaga ako at biglang natanong niya sa akin kung bakit ba ako nagkakaganon. Bakit bigla na lang akong naghihinala? Hindi ko naman kaagad maamin sa kanya na may kasalanan akong ginawa. Dahil natatakot ako na baka ginagawa na niya ang kasalanang ginawa ko sa kanya. Mabuti na nga lang po, Mama Ganda. At nung inamin ko ang totoo, nakatulog na siya. Ngayon, ito talaga ang gusto kong ikwento sa inyo at ihingi ng payo. Takot na takot ako sa sarili kong multo. Iniisip ko kay Chris yung kalokohan na nagawa ko. Natatakot ako na baka karmahin ako at bumalik na lang yung bigla sa akin. Hindi ko maalis sa isip ko ang anong mga bagay na nagawa ko laban sa aming relasyon. Pwede rin akong lokohin ng boyfriend ko kasi nagawa ko yun sa kanya eh. Minsan naisip ko na baka tamang sundin ko ang payo ni Jubel na sabihin ang totoo kay Chris. Baka sa paraan na yon mawala na ang kapraningan ko at umalis na ang sarili kong multo. Pero parang hindi ko kaya kasi ayokong mawala sa akin si Chris. Natatakot ako na baka hindi niya ako bigyan ng pangalawang pagkakataon. Pero dapat ba talagang aminin ko pa kay Chris? O hayaan ko na lang na lumipas ang panahon hanggang sa magawa kong tuluyan na kalimutan ang kasalanang nagawa ko? Maraming salamat po, Mama Ganda, sa maibibigay niyong payo. Ako po, ang inyong forever kapuso at kabarangay. Ayan. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!